Tulfo, Hindi 'no? ba? Ayan, You do not ayan lumabas si Erwin Tulfo nga. Hindi, iba naman ho 'yan. Pero biglang lumabas si Erwin Tulfo, tapos nag-play doon sa kanilang malaking screen, sa malaking TV, habang sinasabi ni Marcoleta yung, nakatanggap po 75 million tapos, hindi panahon ng eleksyon. Ano kaya sasabihin ni Marcoleta dun, mga kababayan? Pero dito iba ang sinasabi ni Erwin Tulfo. no, that's yun nga, sinasabi natin na bawal yun. I mean, it's called ad hominem nga sa Latin, di ba? Kanya naman po ang mga DDS. Ano po, pagka naiipit, nagigit-get, wala nang maisagot, ad hominem na. You do not attack the person. Attack yung kanyang, if you want, gusto mo ng diskusyon, yung issues na nilaraise niya. Pero sasabihin, Doon lang, stick to topic. Ako ho, mga bossing, no? Alam niyo naman, yung mga nakasubaybay sa akin, meron pang mga lumulusob dito ng mga DDS. Debate, ganito, ganyan. Hindi ako pumapatol. Bakit po, mga kababayan? Alam ko yung estilo nila ho. Mabubwisit lang tayo, mga kababayan. Kapag ka na-corner mo na, lilipat na sa kung ano. Iba na naman. Biglang ang atake na sa iyo, adik ka, ganito. Wala din nung kwenta, mga bossing. Kaya ang sabi ko, gusto mo na may mapatunayan ka, doon ka sa platform mo, doon ka sa channel mo. Pagsasabihin mo yan, mapaniwala mo sila. 'Di ba? Ako dito sa platform ko. Kasi debate, tapos kapag ka nagdebate, kung ano-ano lang sasabihin mo sa akin, patalon-talon lang. Kapag ka hindi ka na makasagot doon sa pinag-uusapan, iba naman ang ayaw ho natin diyan sa mga DDS na ganyan. mo, kulang ka sa legal background, kulang sa edukasyon. Yun sa totoo lang ho, mga kababayan. Real talk. Marcoleta versus Risa Ontiveros. Ma'am Merly Belen, shoutout po sa inyo. Marcoleta versus Risa Ontiveros. Sino sa tingin ninyo ang mas malalim ang kaalaman pagdating po sa rules and regulation ng Senado? Si Marcoleta na lawyer, na attorney, o si Risa Ontiveros na hindi lawyer? Sige po, mga kababayan, dyan sa comment section, itala ninyo kung sino yung mas may malalim na eksperyensya at sa tingin natin, mas malalim ang kaalaman pagdating po sa sa rules and regulation. Simple lang po, di ba, mga kababayan? Risa Ontiveros, ang tagal nang nandyan yan. Kung rules and regulation lang ang pag-uusapan, dati pang senador yan, panigurado naman tayo, mga boss si Pamuser, base doon sa experience niyan at hindi na kinakailangan maging abogado niyan, nakabisado niya na yan. Di ba? Versus ito, si Rodante Marcoleta na ngayon lang po, no? Na nagiging senador na kung makaasta, akala mo dati nang nandoon, alam na alam lahat ng rules and regulation kung makapagsalita. Pero ako naniniwala ho, na atakin niya lang yon dahil wala na siyang masagot. Dahil ipit na. Di ba? Sabi ni Sir Archie Beroya, nililiha ng sandpaper ang muka. Si Marcoleta, grabe kayo kay Marcoleta. Paul yun di ba? So, walang karapatan na sabihin. At saka, besides, sa 24 na yun, I found out na 6 lang palang lawyers namin. Nakita mo yan? Di po ba, mga kababayan? Kung may Senado tayo, puro lawyer ang nandoon. Tapos puro Marcoleta naman ho, mga kababayan. Payag kayo? Di ba? Kung meron tayong 24, o meron naman talaga tayong 24 na senador, lahat lawyer. Pero yung klase ng pagiging lawyer, lahat yung 24 na yon, Rodante Marcoleta, payag kayo? Ako, wag na lang ho. Di bali na, Risa Ontiveros, Erwin Tulfo, yung mga nandiyan. Basta hindi yung hindi yung utak Rodante Marcoleta. 18 ang hindi. So, pati ako tinamaan doon. Sa pool di si Robin Padilla. Ay, hindi. Si Robin Padilla ho, mga kababayan, lahat alam niyan, no? Lalo na po yung tinanong ni Marcoleta.
nasa Quran po yan. No? Alam niyo po yon? Hindi po. Ang sabi po kasi sa Quran, kapag ka hindi mo alam, itanong mo doon sa nakakaalam. Itanong mo doon sa nakakaalam. Ah, di ba? Sila Senator Ping, Senator Soto. Pati kaalyado ni Pati si magkapitid. Senator Soto, nakita mo, kapag ka sinagot po sila, talaga namang talagang natatameme ho sila, mga kababayan. Di ho ba? Oh, si Senador Soto ho yun, mga bossing. Na bilyar, sila Robin Padilla, Bongo. So I have to stand up like, wait a Si Bongo, si Bato, si ang dami palang panabla doon sa mga DDS, doon sa majority. Robin Padilla, Bongo, Bato, di ba? Meron pa ba? May dagdag pa? Ay, speaking of panabla, ha, madami yung hindi nakakaalam. Kasi pag Lito Lapid ang sinasabi, "Ay, senador pa pala yan." Ganun. Tinignan ko ho, mga kababayan. Chinek ko, pina-research ko sa Team MR, no? Kung bakit nananatili si Lito Lapid sa pagiging senador. Ang dami pong naipasang batas, mga kababayan. Bilang mambabatas, ang daming naipasang batas ni Lito Lapid ho, mga kababayan. Oo, no, i-check nyo, i-research nyo, mga bossing. Parang ang pagkakabasa ko pa yata doon the most, no? Lito Lapid Bill Pass. Ay wala. Hindi, joke. Lito Lapid Bill Pass. Ang dami ho, no? Lito Lapid files bill criminalizing abandonment of parents. Nakita niyo ho 'yun, mga kababayan? Di ba? Yung mga nag-aabandona doon sa mga bata, kriminal ang Lito Lapid. Free medical assistance to the poor act. Water Resources Management Act. Amending Presidential Decree 1689. Automatic GSISS suspension adjustment. So sa madaling salita ho, mga kababayan, tahimik lang talaga. Tahimik na tumatrabaho. Yung Robin Padilla, Bongo at Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta, nagtatrabaho para sa mga Duterte. Di ba? Yung ibang mga senador, no choice, umanib doon sa majority. Umaasa na kapag ka naging presidente si Vice Presidente Sara Duterte, sila ay maa-acquit. Hanggang dito na lang po, mga kababayan, magpapaalam na ako. Kita-kita tayo mamayang gabi, no? 8:00 ng gabi, naka-live pa din po si Mark Ramos. Maraming salamat and God bless po sa ating